sinabihan ko si Senator Amy, one of these days, pupunta ako dun, kukunin ko yung katawan ng tatay niyo, tapon ko yan dun sa West Philippine Sea. Dear Sarah, hindi na ako nabigla na tila nagbago ka na ng career. Isa ka na palang ganap na sepulturera ngayon. Akala namin, katotohanan lang ang gusto mong ibaon sa hukay. Pero lumalabas, kahit pala bangkay, gusto mong ipahukay. Mailihis lang ang sarili sa mga kontrobersiya laban sa'yo na ngayon ay tinatalakay. Pero bago ang lahat, sana humupa na ang galit at emosyon sa puso mo sa oras na mapasayo ang liham na ito. Nawa ay natauhan ka na at hindi na humantong pa sa breakdown, ang meltdown na nasaksihan ng buong bansa. Teka muna, hindi ba noong 2022 elections, pagkakaisa ang mensahe mo sa iyong pagtakbo? Bakit ngayon tila nagbago ka na at mukhang babagkanto na ang hanap mo? Gusto naming unawain ang puot na marahil ay nasa iyong dibdib sa panahon na inaakala mo na pinagkakaisahan ka ng mga kalaban mo sa politika. Ma'am, may disenteng paraan ng pakikipag-away. Yung tipong kahit yamot ka na, may dignidad pa rin ang mga kataga na ibinubuga ng iyong bibig kasabay ng pagtalsik ng iyong laway. Subalit, sa totoo lang, nakakarindi ka na rin kasi lately dahil puro ka na lang ingay. Just so you know, para sa amin, yung bardagulan ay para lamang sa mga pinuno na pilit umiiwas sa pagsasabi ng katotohanan. Sana lang gamitin mo ang lakas ng iyong tinig, ang iyong tapang upang harapin ang iba't ibang paratang na ibinabato sa iyo sa kasalukuyan. Kung pinagbibintangan ka na nagwaldas ng pera ng bayan sa maling paraan, magpakita ka ng resibo at sagutin ng wasto ang mga akusasyon laban sa iyo. Huwag kang umiwas at mag-astang pusit at tangkain na iligaw kami sa issue. Alalahanin mo sana na ang ugat ng lahat ng usaping kinakaharap mo ay dahil din sa'yo. Tandaan mo, hindi kami bahagi ng desisyon mo na sumama sa Uniteam. Pero aminin mo man o hindi, nakinabang ka rin naman sa marriage of convenience na ito para isulong ang mga personal na ambisyon mo. Sabihin na natin na pinupolitika ka ngayon ng mga dati mong kasangga. Ngunit, may mga pinupukol din silang mga paratang laban sa'yo. Kaya siguro, hindi sapat na sabihin na politika lang ang ugat ng inyong bangayan. Alam mo ma'am, habang patuloy mong tinatangkang lumihis sa tunay na issue, lalo ka lang lumalabas na guilty sa mata ng maraming Pilipino. Abay, mantakin mo ma'am, 125 million pesos? Naglaho sa loob lamang ng 11 araw. Magpaliwanag po kayo. At huwag mo kaming daanin sa ngiyaw-ngiyaw. Pananagutan mong sumagot. Unang-una, pera ng taong bayan ang involved. Kaya please lang po, huwag ka namang magpaikot-ikot. Kapag ikay nakukupot sa mga pagdinig, ayaw mong sumipot. Pilit kang gagawa ng sariling galit. Makaiwas lang sa pagsagot. Aba,
Sus Mariosep naman, ma'am. Huwag mo kaming daanin sa simangot. Dahil pareho na kayong magama. Talagang style nyo ay bulok. Gusto namin, ma'am, gaya ni Sheriff sa Davao, sampalin mo din kami. Pero kung pwede lang, ma'am, sampalin mo kami ng katotohanan. Kung binsihin mo kami na tunay nga talagang mahal mo ang bayan, hindi yung natitrigger ka, nag-aasal bratinela kapag na-audit ka sa paglustay mo ng walang saysay. Ma'am, paano kami kakampi sa'yo? Gayong palpak ka din naman bilang pinuno. Gusto mo ng mataas na grado? Sana lang, sa mahigit sa 2 taon mong pamumuno, hindi ka lang nagpa-cute at nagbutas ng bangko. Alam mo, ma'am, kung kayo man ng dati mong katandem sa ngayon ay nag-aaway, sana po mahiya naman kayo at huwag nyo kaming idamay. Kasi naiskandalo na ang buong sambayanan dahil sa bibig mong tila walang preno at walang pakundangan. Kung magsalita ka, wagas. Ang dami mong what ifs. Pagdating naman sa investigasyon, skip ka ng skip. Ano ba yan? Buti na lang noong 2022. Langit na ang humadlang sa dapat sanay naging plano mo. Dahil kung nagkataon, itong Pilipinas, baka ngayon, masahol pa sa impyerno. Tama na, ma'am. Sobra ka na. Nasagad mo na yung aming pasensya. Minsan ka na nga lang magsalita tungkol sa West Philippine Sea. Wala pang katorya-torya. Kung ayaw mong sagutin yung mga paratang laban sa'yo, yung manahimik ka na lang po. Malaking ginhawa na sa tenga ng mga Pilipino. Sa maiksing panahon, ganap nang nahubaran ang iyong pagkatao. Alam mo, ma'am, ayaw na namin ng siga at maton, gaya ng tatay mo. Kasi, dahil sa kanya, nasagasaan ng lantaran ang mga karapatang pantao. Kung siya ang idolo mo, fine. Pero titiyakin ko sa'yo, wala kang magiging puwang sa puso't isipan ng mga Pilipino. Dahil kailanman, hindi magiging isang tunay na kaibigan sa amin ang mapagpanggap na kuwago katulad mo. Gumagalang, ngunit hindi na lubos. Juan de la Cruz. PS. Nagpakita na pala ang iyong ama noong Lunes sa Senado, kung saan sinalubong siya ng buong giliw ng mga sipsip at labubo ninyong mga kaalyado. Sana po, sa isang araw, magsabay naman kayong dumalaw at magbigay ng inyong testimonya doon sa Kongreso. Pero, doon, huwag kayong pamura-mura, huwag kayong pasiga-siga. Babala ko lang po sa inyo. Bakit? Dahil pag natsyempohan nyo na mainit ang ulo ni Congressman Caraps Paduano, tsak yun. Contempt kayo. Ako po si Tenten Tugaf. At ito ang Teka Muna. Marami pong salamat at magandang gabi sa inyong lahat.